ituloy natin ang pag-aaral natin. Siguro mapapansin nyo na medyo tumagal po tayo rito sa covenant. So sinadya ko po na gawing mas detalye ang pag-aaral natin sapagkat naniniwala po ako na napakahalaga nitong usapin ng covenant at naniniwala rin ako na dito natin makikita yung distinction ng mga Reformed Christians to other group of Christians today when it comes to the issue of covenant, because many are not so familiar. They have no idea what is the covenant is all about. But as we know, the Bible in God's revelation is a revelation of God's covenant. So pag ito ay kapahayagan ng mga tipanan ng Diyos. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin ito. Alam nyo, pag pinag-usapan ng covenant, meron tayong mga kapatid, katulad ng mga Presbyterians, they also believe in covenant and they're covenantal. But pinakita natin dito na yung London Baptist Confession of Faith, meron tayong pagkakaiba sa ilan sa mga paniniwala nila pagdating sa covenant. Kaya mahalaga na diniin ko ito para makita natin kung paano tayo nag-iiba at nakikita natin kung ano yung consistent sa Bible, doon tayo. If the Presbyterians are consistent with the Bible, then we will follow them in their understanding and in their positions. But since we believe that the way they interpret the covenant of Abraham and as they relate to the new covenant, ay meron pong problema. Kaya we try to explain it the way we understand, the way the Bible is so consistent with the teaching about God's covenant. So, as I said, inuulit-ulit ko lang ito. Meron tatlong bahagi ang covenant. We call that covenant before the time, the covenant of redemption. Before creation, there was a covenant among the Trinity, and most particularly between the Father and the Son. Ang tawag doon ay covenant of redemption. Na this is an anticipation that in the history, man will fall. At doon pa lang ay meron ng tipanan na ang ama ay isusuguin niya yung kanyang anak at yung kanyang anak ang siyang tutupad ng isang tipan na mababiolate ng unang tao sa mundo. At yun yung binayolate doon sa beginning of time, yung tinatawag na covenant of works. So yung covenant ni Adan at saka ng Diyos na wag siyang kakain noong pinagbabawal. Kung sakaling hindi niya nakain yun, nasunod niya, ito'y magre-resulta sa tinatawag na eternal life. So we will be ushered into eternal blessedness. Bagamat si Adan ay walang kasalanan at malinis, pero yung kondisyon ng relasyon niya at ng kanyang lahi ay nakabatay sa pagsunod niya sa isang tipan. Okay? So, kung nasunod niya, we will be ushered into eternity and we will be ushered into a so-called eternal blessedness. Pero nahulog si Adan sa kasalanan at ngayon tutuparin na ng Diyos yung kanyang tipanan before that time, yung covenant of redemption, doon sa tinatawag nating covenant of grace. So, ang unang-unang covenant, ang tipan ng Diyos ay ipinahayag sa Ebanghelyo una kay Adan sa pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng binhi ng babae. Tapos yung sunod, at pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa ganap na pagpapahayag ng kaligtasan sa bagong tipan. Yan yung covenant of grace. Nagsimula doon sa kapahayagan kay Adan nung mahulog siya sa kasalanan, Genesis chapter 3 verse 15. At sumunod, tinitingnan natin dito, ini-implement na yung covenant of grace. Nagsimula dito sa inauguration kay Adamic, Genesis 3:15. Tapos progression, Noahic, Abrahamic, Mosaic. So, kay Adam, dito yung pangako at inimplement na yung grace doon. Sapagkat noong sabihin, pinreach ng Diyos kay Adan yung gospel. At si Adan, kapag nanampalataya siya doon sa gospel na yon, nasabi, merong darating na binhi na dudurog sa ulo ng ahas, pag pinanampalataya na niya yan, maliligtas siya. So may biyaya na ng kaligtasan. Sa panahon ni Noah, dito natin makikita yung preservation ng sangkatauhan nung niligtas ng Diyos ang isang pamilya na si Noah at ang pamilya ni Noah. Ito ay larawan din ng pagliligtas ng Diyos sa mga mananampalataya niya na hindi lahat ng tao maliligtas. At ang maliligtas lang ay yung mga hinirang niya. Gagawa siya ng isang pamilya among His creation at yun yung mga anak ng Diyos, mga Christian. Noon pa lang, inilarawan na yan sa panahon ni Noah. And then, sa panahon ni Abraham, ito yung covenant of promise na siya ay magiging ama ng maraming mga bansa. So, si Abraham ay merong natural descendant at mula doon sa natural descendant ni Abraham ay magkakaroon ng spiritual descendant.
descendant. Yung spiritual descendant niya, yun yung mga taong magkakaroon ng pananampalataya tulad ni Abraham. Kasi di ba nung sabihin ng Panginoong Diyos na ikaw magkakaroon ka ng offspring. Hindi offsprings hindi walang S. Offspring. Yung offspring na yun, ang ultimate offspring si Christ. At nung sabihin niya na magkakaroon ka ng offspring, sabi ron, nanampalataya si Abraham at siya daw ay ibinilang na matuwid. Nanampalataya si Abraham doon sa offspring niya, yung ultimate offspring si Jesus Christ. At ang sino mang mga Israelita at hindi Israelita na mananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ay maliligtas. Pagdating sa Mosaic Law, na nabuo na yung bayan ng Israel, naging isang bansa na sila, na nagbigay na ang Diyos ng batas dito. So, tingnan natin saglit. Dito, so Adamic, Noahic, Abrahamic. Sa Mosaic Covenant, makikita natin, there is the relationship of Mosaic Covenant with Abrahamic Covenant. It is a continuation of the Abrahamic Covenant. Mosaic Covenant is not separate from what Abrahamic Covenant. Rather, it fulfills it. Pinulfill ng Mosaic Covenant yung Abrahamic Covenant sa pagkakaroon ng mga chosen seeds. Ito nga yung mga Israel. Kasi doon manggagaling yung spiritual descendants at doon din manggagaling ang Messiah. So, finulfill yun. Sineseparate na sila unti-unti. Mapapansin nyo, mula sa isang pamilya, naging bansa. Dahil bansa na sila, kinakailangan ng isulat ang batas. Dati, merong batas, pero nasa puso. Kaya nga, di ba, yung pagsisinungaling, alam na ni Abraham na mali yun, at yung tinutukso si Joseph ni Potiphar, alam niya na kasalanan yun. Wala na bang nakasulat pa na thou shall not commit adultery? Pero nandoon na yun sa puso nila. Pero dahil bansa na sila, kinakailangan na ngayong isulat mismo yung batas sa kanila. Yung moral law, isinulat sa 2 tipak na bato, yung 10 Commandments. Pero along with that moral law, merong mga ceremonial law at civil law. Noong men's fellowship namin, merong nagtanong, di ba tayo, hindi na natin pinapractice yung ceremonial law at saka yung moral law. Pagka-araw ng Sabat, bawal magluto ng marami. Kaya yung binawal, kasi naka-coincide yung ceremonial law sa moral law. Naka-coincide. So, ibig sabihin, nakadikit siya doon sa bayan ng Israel. Ngayon, nung dumating si Christ, inalis yung ceremonial law, inalis yung civil law, naiwan yung moral law. Yung strictness, wala na yung strictness ng Sabat na bawal maglakad ng napakalayo. Kasi wala na yung seremonya. O di naiwan yung moral law. Yung moral law ng issue ng Sabat, andoon pa rin. Pero yung rest doon, ibig sabihin, siniseparate ng Panginoon yung araw na ito para sa Kanya, para sa worship, para sa pagbibigay-pugay sa Kanyang pangalan. And we're still doing our usual thing sa bahay, naglilinis pa rin tayo, nakikipagkwentuhan pa rin tayo sa mga tao. Yung prinsipyo, yung espiritu na this is for the Lord, kahit na nasa biyahe ako, yung espiritu ko, ito yung espiritu ng Lord's Day, dapat na iniisip ko pa rin yun. Yung mensahe na napakinggan ko kanina, dapat pagdating sa bahay, nandun pa rin sa puso ko yun. So, makikita natin, masyadong malaki ang kalayaan ng freedom na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung dumating siya at pinulfill niya yung batas. Yung rationality of the law, mabilis lang natin tingnan, the law preserved the national Israel. Napansin ninyo, kasama sa law, yung civil, social law, civil law, and ceremonial law. Karamihan doon sa mga law na yon ay law of preservation yun. Di ba? Kinakailangan, may batas. Kung halimbawa, nadunggol ka ng kalabaw, ano yung batas para roon? At ano yung pananagutan ng mga tao? Kasi kung walang batas, pwede mong gawin kahit na ano. So, mangyayari, magkakaroon ng chaos. Kaya napansin nyo doon sa mga pagan nations, at lalo na kahit na nung unang panahon, dito sa bansa natin, alam nyo yung mga tribong Ilongot, narinig na ninyo sa Nueva Vizcaya? Pag pinag-aralan nyo yung Ilongot tribes, nung unang panahon, sila yung mga tinatawag na head-hunting tribe. Pumuputol sila ng ulo. Pero pinuputol nilang ulo, yung mga kalaban nila. So pag mayroong pumasok doon sa kanilang lugar na hindi nila katribo, puputulin nila yung ulo. Pagkatapos, ilalagay nila yung doon sa gano'n. Totoo yun yung mga pelikula, nilalagay doon sa kanilang tapos iikot. Kung sinong pinakamaraming naputol na ulo, nilalagyan ng batik. No, kaya yung salitang batikan, narinig nyo na, batikan na yan. Ang ibig sabihin ng batik. Sabihin, maraming napatay. At marami nang naputol na ulo. Pero ngayon, wala na ngayon yun. Bakit? Sapagkat nakarating na sa kanila yung konstitusyon, yung batas, na hindi mo pwedeng basta-bastang pumatay. Diba katulad sa tinatawag nating giyera. Ngayon, meron tinatawag tayong mga Geneva Convention about war. Ang ibig sabihin ng Geneva Convention, maging sa giyera, may batas. Pag ang isang kalaban, tumalon siya, nakaparachute, hindi mo siya pwedeng barilin.
babarilin habang nasa ere siya. Mababaril mo pag nakalapag na. Pagka binaril mo yon, lalabag ka sa tinatawag na Geneva Convention of Law about War. So, mayroong mga batas. Nakita nyo, yung batas preserves the nation. Pag pumatay ka, papatayin ka rin. Kasi, anong nangyari? Sapagkat pinatay mo ang taong nilikha ng ayon sa wangis ng Diyos. So, kung walang batas, pwede natin gawin lahat. Mayroong batas sa Lumang Tipan, mayroong batas patungkol sa incest, mayroong batas patungkol sa yung pagsiping. Halimbawa, mayroong isang lalaki, babaeng ikakasal na, biglang pinilit mong sumiping sa'yo. Parurusahan ka, babatuhin ka hanggang mamatay. Bakit? Sapagkat kung walang batas na gano'n, lahat pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin at lapas tanganin. Tama ba? Nakita niyo? So, the law preserves the national Israel, but not only that, the law is the perfect standard and rule to bind us to obedience. Yan ang standard. Merong pamantayan ang Diyos. Kaya nga sinasabi natin, bakit ka makasalanan? Dahil nilabag mo ang batas ng Diyos. Ano bang definition natin ng sin? Diba? Madalas na sinasabi natin, sin is what? Transgressions to the law. Pagsalangsang sa batas ng Diyos. And then, the law underscore that without its fulfillment, salvation is not attainable. Ibig sabihin, kung hindi ma-fulfill yung batas, kung walang makakasunod sa batas, walang kaligtasan. Kaya dumating si Christ, hindi para alisin yung batas, para tuparin yung batas. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtupad ni Kristo sa batas, doon lang magiging totoo ang kaligtasan. At si Kristo, mga kapatid, kasi madalas ang dinibigyang diin ng marami, okay, namatay si Kristo sa krus. Totoo naman yon para bayaran ng kasalanan natin. Pero kung si Kristo hindi sumunod sa batas, kahit na namatay siya sa krus, walang kabuluhan yun. Parang tayo, di ba maraming mga Pilipino, pagdating ng mahal na araw, nagpepenitensya. Nakilala na ngayong bansa natin dahil sa mga nagpapapako dyan sa Pampanga Papako talaga. Yung iba, 3 na yung butas dito sa Mas nilamangan pa si Christ Di ba may in-interview, ilang beses ka na nakapagpapako, hindi ko na nga humabilang Opa, malapang ka pa kay Kristo. Pero anong kabuluhan ng pagpapapako kung yung taong yon ay hindi nakasunod sa batas? Si Kristo, kung hindi niya nasunod yung batas, kahit napako sa krus, walang kabuluhan yon. Kinakailangan niyang sumunod sa batas para maging makabuluhan ang pagbabayad niya sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So magka-coincide yung righteous life at saka yung sacrificial death ni Jesus Christ. Tandaan natin yan, para maging malalim sa puso natin yung ginawa ng Panginoon. Kung hindi tinupad ni Kristo, wala tayong kaligtasan. At ang sino mang nanampalataya kay Kristo, maliligtas siya dahil sa pagsunod ni Kristo sa batas at sa pagtanggap ni Kristo noong kabayaran ng mga kasalanan ng mga taong lumabag sa batas. Yung mga makasalanan na yun ay walang iba kundi yung mga mananampalataya. Okay, napunta tayo sa Davidic Covenant. So, malapit na tayo. Sa Sunday, pag-aralan na natin yung huling-huli, yung New Covenant. Pero at this time, ito na yung pinakahuling bahagi doon sa progression ng Covenant. So, sa Old Covenant. So, Covenant of Grace. And then, pagkatapos New Covenant. Sa Davidic Covenant, pagkukonsentrate lang muna ako ngayon dito sa usapin na ano ba yung distinguishing factor ng pagkakaroon ng hari sa Israel. Pangalawa, titingnan natin yung pagdi-describe naman ng Davidic Covenant. So, unang-una, tingnan natin the kingship in Israel distinguished. Okay. Ano ang kaibahan o ano ang tumatangi sa tinatawag nating kingship o pagiging hari ni David? Bakit si David tinawag na the great king? At bakit tinawag si Christ na the son of David? At bakit merong Davidic Covenant? So, unang-una, yung pagiging hari ni David, it is a mediatorial kingship. The establishment of kingship in Israel is due to Israel's weakness. Israel is blessed and judged according to the king's behavior. Unang-una, bakit ba nagkaroon ng hari? So, nung namatay na si Joshua, sumunod nun sa panahon ng mga hukom, wala nang hari sa Israel. Anong ginagawa ng mga tao? Gagawin nila kung anong gusto nila. Everyone did what was right in their own eyes. So, kailangan nila talaga ng hari. Pero ang totoo, hindi naman nila talaga kailangan ng isang hari na tao. Kailangan nila ang hari magpasakop sa hari na walang iba kundi si Yahweh. Kaya lang, yung mga tao, siyempre, hindi nila nakikita si Yahweh. Kaya, gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. So, doon, ipinakita na talagang kailangan ng tao ng nangunguna. Kailangan ng mga tupa ng pastol. Kailangan ng church ng pastor. Kailangan din ng isang community o ng isang bansa ng leader para pangunahan ang isang bayan. At doon,
makikita natin, ang pagkakaiba, mediatorial yung pagiging leader ng mga hari. Ano yung behavior ng hari, doon sila huhusgahan. Kung ang hari masunurin sa kalooban ng Diyos, pagpapalain yung bayan. Pag yung hari sumusuway sa kalooban ng Diyos, bibigyan ng sumpa at kaparusahan yung bayan. Napansin nyo? Pag binasa ninyo yung Samuel sa King, sa Chronicles, ini-evaluate doon yung kilos ng isang hari kung papaano rin magpala at magparusa ang Diyos. Kung yung hari ay napakasama sa paningin ng Panginoon, makikita mo yung buong bansa sumasama. Kung ang isang hari ay mabuti, nadadala niya yung bansa. Kasi mediatorial yung kingship noon, hindi katulad natin ngayon. Hindi tayo sinusuka batay sa performance, sa ugali ng ating tagapanguna. Iba na, hindi na mediatorial yung leadership ngayon. Noon, mediatorial yan. Pinagpapala ng Diyos ang isang bayan batay sa behavior ng hari. So, napakahalaga ng isang hari nung panahon na yan. Kaya, mapapansin nyo, sa lahat ng mga naging hari ng Israel, si David ang inexalt because he is a man after God's own heart. Masunurin siya sa Panginoon. At kahit na siya ay nagkakasala, marunong siyang humingi ng tawad. Marunong siyang magpakababa. At maging sa anumang laban na meron siya, lagi siya nagpipray sa Panginoon sa bawat mga laban niya na kinakaharap. Hindi siya dumidepende sa sarili niyang lakas. Sapagkat alam niya, mediatorial yung kanyang kalalagayan bilang hari. And not only that, it is familial. The king in Israel is different from other kings of the nation around them. Bakit? Familial. Ano yung salitang familial? Family. Sabi sa Deuteronomy 17:15, you may indeed set a king over you whom the Lord your God will choose. One from among your brothers you shall set as king over you. You may not put a foreigner over you who is not your brother. So familiar. Hindi ka pwedeng maglagay ng isang hari na hindi kasama sa pamilya. So the king must be from among their brothers. Sa ibang mga bayan, hindi. Kahit pag-aralan mo yung mga naging Pharaoh, hindi lahat ng Pharaoh, hindi lahat yan, iba-ibang dynasty yan. No? Itong dynasty na to, papatayin niya ito. Pagka napatay niya, siya naman ang gagawa ng dynasty. No? Kahit sa mga Roman emperors, hindi lahat ng mga emperor magkakalahi. Diba? Akala ng iba, mula sa panahon ni Augusto Caesar, lahi yan, hanggang doon sa kaduluduluan. Hindi. Minsan, ang nagiging hari, nagiging emperor, yung general. Yung general, diba, si Titus the Great. Hindi, general siya eh. Tapos nung nakubkob niya yung yung Roman, di ba yung Jerusalem, dinurog niya yung Jerusalem noong 70 AD. Later on, pagbalik niya, naging emperor na siya. So, hindi siya in line with dynasty. Hindi katulad ng hari sa Israel. Dapat kalahi. Hindi pwedeng kukuha ng iba. So, dito, makikita natin na the king must be from among their brothers. And the kings were attributed some supernatural status and power. The king in Israel must be a normal Israelite who is from among them. Hindi katulad ng ibang mga hari sa ibang bansa. Di ba? Si Pharaoh, pwede niyang sabihin, divine siya. Na naalala niyo si Nebuchadnezzar? Okay sa kanya na sinasamba siya ng mga tao. Pero yung hari ng Israel, hindi. Hindi siya pwedeng sambahin. Kasama lang siya sa pamilya, isang natural at normal na tao, pero hindi siya divine. Hindi katulad nung kiniklaim. Actually, di ba, pag pinag-aralan niyo yung history, no, nang matalo yung mga Hapon sa gyera, mula nun, hindi na sila nakipag-engage sa gyera eh. Sapagkat ang feeling nila, natalo yung kanilang Diyos. Diyos ang tingin nila kay Hirohito eh. Yung emperor ng Japan, Diyos ang tingin nila doon. At Diyos din ang claim ni Hirohito sa kanyang sarili. Natalo yung Diyos nila. It's because divine eh. Ngayon, natalo. Paano natatalo ba yung divine? Hindi yan ang claim ng mga hari sa Israel. Pangatlo, constitutional. What I mean by this term is that the king of Israel must be under the law and not above the law. Ganda nun ha? Hindi siya yung law. Hindi siya katulad ni Nebuchadnezzar. Kung ano yung utos ni Nebuchadnezzar, yun ang batas. No? Hindi siya katulad ng Pharaoh. Yung utos ni Pharaoh, yun ang batas. Ang hari ng Israel, kung ano utos ng Diyos, yun ang batas. Ipatutupad niya lang. Kaya tinan niyo, basahin natin Deuteronomy 17:18. And when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book
a copy of this law approved by the Levitical priest. So the book of the law must be the law of the land, not the law of the king. The law of the king is the law of God. So, yun ang pagkakaiba. And then, pedagogical kingship. Pag sinabing pedagogical, it has something to do with teachings and instruction. It is instructional to the nation. God wants them to understand how much they are weak and helpless without someone to help them. So, why God placed a king? Of course, nung humingi sila ng hari, dyan nalungkot din ng Diyos. Tapos yung kinuha nilang hari, si Saul, tapos matangkad. Ganyan naman tayo, mahihilig tayo sa mga magagandang forma, mga matatangkad. Yan ang mga parang ginagawang leader. Mukhang okay naman. Ayun, yung pala, hindi magandang leader si Saul. Masuwayin sa Diyos. Kaya lalo na pahamak yung bayan ng Israel nung panahon niya. Hindi katulad nung naging hari ay si David, nakita natin kung paanong gumanda yung takbo ng bayan ng Israel nung panahon niya. Pero, papapansin pa rin natin, kaya nagbigay ang ng Diyos sa kanyang kalooban, sa kanyang sovereignty, hinayaan niya na magkaroon ng mga hari para ipakita sa kanila, you cannot live on your own. Somebody must lead. Someone must help you to live a life that is right and pleasing in His sight. Pedagogical kingship. Okay? So, yun yung idea ng pagkakaroon ng hari, no, sa Israel. So, punta na tayo rito sa covenant. Davidic covenant described. Unang-una, tingnan natin yung anticipation. So, bago dumating yung Davidic covenant, meron ng anticipation. Meron ng pauna pa na parang inihahanda na sila na magkakaroon talaga ng hari later on. Imagine mo, ibinigay ang utos na ito, Genesis pa, at sa Deuteronomy pa. Nung dumating ang panahon na nagkaroon na ng mga monarchy sa Israel, 1,000 taon ang pagitan yan. Sabi sa Genesis 17:6, I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nation, and kings shall come from you. So there was an anticipation even during the time ni Abraham that there will be kings in the future from among them. Genesis 49:8-10. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. You are a lion's club. Judah, you return from the prey. My son, like lion, he crouches and lies down like lioness. Who dares to rouse him? The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nation shall be his. Now, pansinin niyo pa ulit-ulit yung Judah. Saan galing ang mga hari ng Israel? Anong tribo? Judah. Si David ay galing sa tribe ni Judah. Si Jesus Christ ay from the tribe of Judah. Tawag kay Jesus Christ, the Lion of Judah. So, doon manggagaling. Doon pa lang in-anticipate na. Manggagaling ang lahi ng mga hari kay Judah. Bakit kay Judah? Saka na natin pag-usapan yan. Pero, pansinin nyo, doon pa lang in-anticipate na. Bakit hindi galing kay Ruben? Di ba ang unang anak ni Jacob ay si Ruben? Bakit si Judah? Mamaya nga pala sa preaching, doon ko na lang ipaliliwanag yon, ha? Okay. Deuteronomy 17:14-20. When you enter the land that the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all nations around us, be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. The king, moreover, must not acquire great number of horses. Nakita nyo ha? Pagka daw yung hari na yun, dapat hindi siya maraming horses for himself, or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. He must not take many wives, or his heart will be led astray. Yan ang nangyari kay Solomon. He is to write for himself on a scroll a copy of this law taken from the Levitical priest. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees, and not consider himself better than his fellow Israelites, and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. Kita niyo yung anticipation? At saka meron na kagad paliwanag. Dapat yung magiging hari, galing sa inyong lahi, hindi foreigner, susunod sa batas. Hindi siya mag-a-acquire ng maraming kabayo. Parang gustong sabihin ng Diyos, hindi siya didepende sa lakas ninyo at sa kapangyarihan nyo.
kundi depende sa akin. Kasi mediatorial to eh. Akong bahala sa inyo sa pakikipaglaban. Ang trabaho niya lang, magiging under shepherd ko lang siya. Ako yung pinakapunong hari at siya yung aking vice regent. O siya yung gaganap ng tungkulin na gusto kong mangyari. Pero nakita niyo bakit nawala yung monarchy sa bayan ng Israel? Sinuway lahat yan. Hindi siya pwede magkaroon ng maraming asawa. Di ba napaka makapangyarihan ni Solomon nung panahon niya? Mapayapa ang bayan ng Israel. Halos wala silang kalaban. Maganda yung pagpapatakbo niya ng bansa. Napakatalino niya. Napakamaunlad ng bansa. Pero unti-unti ay nagiging mayabang si Solomon. Unti-unti, ang kanyang puso ay napupuno ng material na bagay. Ang hilig niya na ngayong mag-angkat ng mga ginto kung saan-saan. Bumibili siya ng barko para lang ilagay doon ang mga ginto. Hindi lang yun. Dahil sa kanyang kasikatan, unti-unti na ugnay siya sa iba't ibang babae. Ang mga babaeng yun, mga pagano pa. At itong mga babaeng ito ang naglayo sa kanya sa Panginoon. At dahil doon, nahati ang kaharian. Kita nyo? Unti-unti. Pero nagbibigay pa rin ng Panginoon ng chance. Nahati ang kaharian, nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. So, doon pa lang meron na kagad na anticipation ng Davidic Covenant. Ngayon, tingnan natin sa pangalawang bahagi, the inauguration of the covenant. Now, hindi natin babasahin itong 2 Samuel chapter 7 verses 1 to, sa haba kasi. Pero dito, mapapansin niyo hindi binanggit dito yung covenant, pero dito ang formal na inaugurasyon ng covenant ng Diyos kay David. At ang magpapatunay na yung 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 17 ay covenant ng Diyos kay David, ay makikita ninyo dito sa kanyang sulat sa Psalms. Psalms 89 verses 3 to 4. Sabi ron, I have made a covenant with my chosen. I have sworn to David, my servant, your seed will stop forever and build up your throne to all generations. So doon makikita natin, yung palang nangyari sa 2 Samuel chapter 7 ay isang covenant kay David. At ang covenant na yon ay may kinalaman sa trono, paghahari. Isang kahariang walang hanggan. Now, tingnan natin isa-isa. Unang-una, the promised king is a physical descendant of David. So, noong naging hari si David, pinangakuhan siya ng Diyos na magkakaroon ng hari na manggagaling sa iyong lahi. Basahin natin. 2 Samuel 7 verse 12. Oh, and when your days be fulfilled, and you shall sleep with thy fathers, I will set up your seed after you, which shall proceed out of your body, and I will establish His kingdom. Siguro ang unang papasok talaga sa atin dito si Solomon. Makikita natin na itong seed na ito, hindi talaga si Solomon ito. Sabi niya magkakaroon daw magsiset up daw ang Diyos ng isang binhi na manggagaling sa katawan mismo ni David at magtatayo siya ng isang kaharian. So this is not a small promise given the political instability of the Near East, kingdoms of David time in which the heir may be killed or the nation may be conquered by a powerful nation. Napaka-halaga nito dahil as I said, during those days, yung mga kingdom noon, hindi secure. Hindi secure ang mga kingdom nung araw. Sapagkat may mga pagsalakay, may mga paglusob, may mga na ginagawa nung unang panahon. Ang kaharian mo, biglang mawawala yan. Pero sabi ng Panginoon, magsiset up ako ng isang kingdom na manggagaling sa'yo. Isa pa, the promised king will fulfill David's desire to build a house for God. Tingnan nyo, sabi sa 2 Samuel 7, verse 13. He is the one who will build a house for my name. Alam natin sino yung nagtayo ng templo? Si Solomon. Totoo yun. Pero we believe there is something more in that promise. Because yung tinayo ni Solomon na temple, later on nawasak. Hanggang ngayon, wala na ngayon temple ni Solomon eh. Di ba pinagtatalunan ngayon yung Wailing Wall? Di ba may Wailing Wall doon na pinupuntahan pa rin ng mga turista? Hindi malaman kung yung Wailing Wall na yun daw yung wall na tinayo ni Solomon o yung wall na pinaganda ni Herodes. Kasi noong panahon ni Herodes, pinaganda niya yung templo. In-expand niya yun eh. Kasi gusto niyang kuhanin yung heart ng mga Jews. Kasi hindi naman siya Hudyo. So, hindi malaman. Paano mo malalaman? Ang tagal from 70 AD, nung nilusob ng mga Romans yung Jerusalem, nangalat na yung mga Hudyo. 1948 lang sila nakabalik sa kanilang bayan. So, hindi mo na malaman kung ano yun. Ang dami imagine mo yung generations na dumaan. Pansinin niyo, pag kayo nagpunta sa isang lugar, bata pa kayo nagpunta ron, pagbalik niyo, hindi niyo na alam, ano ba tong lugar na ito? Kasi ang dami ng pagbabago eh. Iba na talaga, di ba? So I believe, hindi nila pwedeng matiyak na yung Wailing Wall na yun, talagang yun.
So, there is something more. Kaya ko binanggit yan, ano? He will build a house for my name. Did Solomon build a house for God's name? Another thing, the promise king will stand a unique relationship with God. Sabi rito, I will be his father and he will be my son. Tingnan nyo, I will be his father and he will be my son. So, there's something unique in this relationship. Is this referring to Solomon? Now, we who live under the new covenant, we have the precious privilege of addressing God as Father. Pero alam nyo ba, sa lumang tipan, nila tinatawag na Father ang Diyos. Hindi sila ganun kapamilyar na ang Diyos na yan ay isang Father. Alam nila yun ay Diyos, yun ay si Yahweh. Pero, sa New Testament lang clear, ni-reveal na yung Diyos na yun ay pwedeng maging Father ng kanyang mga mananampalataya. Pero ito, sabi niya, I will be his father and he will be my son. Kaya I believe that this is referring to something more in the future. Okay? And then, another thing, the promised king will be punished for the sins but will not be cast off like Saul. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men, but my steadfast love will not depart from him as I took it from Saul. So, ibig sabihin, didisiplinahin daw, tatanggap ng parusa sa isang kasalanan, pero hindi mawawala ang pag-ibig niya sa kanya. Noong Saul ay gumawa ng pagsuway, tinanggal sa kanya yung pagiging hari. Noong si Solomon ay nagkasala, ano nangyari? Hinalis yung kaharian sa kanya, hinati yung kaharian. Nawala yung favor ng Diyos kay Solomon. Kaya hanggang ngayon, hindi ako naniniwala na sumurat ng Ecclesiastes si Solomon. Personal ko yon. Na mayroon nagturo sa atin dito, na sabi si Solomon. I'm still in doubt that Solomon was the one who wrote the Ecclesiastes. I believe na yung sumulat ng Ecclesiastes is a king, is a teacher, is an old man, but not Solomon. I can prove my position pagdating sa bagay na yan. Because as we see, Solomon, walang indikasyon sa Bible na si Solomon nagsisi ng kanyang kasalanan. Walang binagin doon na nagsisi siya ng kasalanan. At yung sumulat ng Ecclesiastes, isang matandang hari, matanda na marami na siyang karanasan. Eh nung tumanda si Solomon, ano nangyari sa kanya? Dinala yung kanyang puso ng mga asawa niya na 1,000 sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Then, the promised king will reign in David's throne forever. Yan. Verse 16. Your house and your kingdom will endure forever before me, and your throne will be established forever. Now, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, very worth noting ito ha. Alam nyo ba na yung Davidic dynasty, isa ay pinakamatagal na dynasty sa mga kaharian. 400-year dynastic reign yan. Nung araw, sabi ko nga, yung mga dynasty noon, halimbawa kay Pharaoh, minsan papatayin yung Pharaoh, susunod ibang dynasty naman, papatayin na naman niya ibang dynasty. Kahit na sa China, iba-ibang dynasty yan eh. Kaya di ba marami silang kung tawagin dynasty. Kasi nga, pagka napatay, diba, isang general, pinatay niya yung hari. Yung dynasty naman niya ngayon ang magiging hari. Tapos pinatay naman siya ng isa, yun ang namang dynasty. Pero itong Davidic, mula kay David, kahit na nahating na yung kaharian, nagtagtuloy-tuloy yung dynasty ng 400 years pa. Hanggang sa huling-huling hari ng Israel, ang pangalan ay sino? Zedekiah. Di ba? Hanggang doon. Ito ang gusto ko sabihin ha. Ang pako, forever. Eh bakit pagkatapos si Zedekiah, wala na naging hari? Napansin niyo, wala na naging hari. Kasi dinala na sila saan? Sa Babylonia. Pagbalik nila, after 70 years of captivity, wala na naging hari ang Israel. Kasi pagbalik nila, ano nangyari? Sinakop sila ng Persia, Gresya, at ng mga Romans. Sino yun? Bakit sabi, he will establish the throne forever? Si Jesus Christ yun. Sapagkat si Jesus Christ ay galing sa lahi ni David, from the tribe of Judah. At siya yung umupo sa luklukan ni David magpakailanman. So, hindi siya tumutukoy saan? Kay Solomon. Huling-huli, ito yung gusto kong sabihin, the realization of the covenant David promised would only be fulfilled in the Messiah. Basahin natin to at tapos na tayo rito. Luke chapter 1, verse 31 to 33. And behold, sabi ni Lucas, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. Yan ang Davidic covenant. So, noong si Kristo ay nabuhay na maguli, tinupad niya yung Davidic covenant. Umupo siya sa trono ni David. At siya ay nakaluklok ngayon sa trono doon sa langit. Pinangungunahan niya ang kanyang bayan at muli siyang babalik para hustuhin ang kanyang pag-ahari sa mundong ito.